Pero mga kaibigan, ganun natin makikita kung ano ang klase itong si Vice President Sara. Diyan natin makikita ang kanyang pagkatao. Alam niyo, tama yung sinabi ni Atty. Claire eh. Tama ang sinabi ni Atty. Claire. Nakakatakot ang maging pangulo ng ganitong klaseng tao. Nakakatakot maging presidente ang isang katulad ni Sara Duterte. Nakakatakot. Hindi ka pwedeng magtanong sa kanya na kung ang tanong mo sa kanya ay magiging laban sa kanya. Bawal. Nakakatakot. At nakaalala niyo po ba si Madam Susan Roses? Nakaalala niyo po mga kaibigan? Hindi po nalalayo ang sinabi niya dito sa ating YouTube live ngayon. Ano sinabi niya? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Natatandaan niyo po yan? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Natatandaan niyo yan mga kapatid. Kung di niyo po natatandaan at di niyo po naaalala, ipapaalala ko po sa inyo muli ang mga sinabi ni dating Susan Roses. Ha? Siya mismo nagsabi, next one, next two. Yan ang sinabi ni Madam Susan. Pagiging niyo po ito. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Happy Saturday morning sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga kapatid, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao? Sa ating pong live, paalala ko lamang po, kung ayaw nyo pong nakakarinig ng mga mura, na mga salitang putang ina ninyo, buwaka ng ina ninyo, mga kantotera, kantotero, jacolero, salsalero, umalis na lang po kayo sa aking live. Dahil ang bibig ko po ay sadya pong bastusin. Okay? Paalala ko po yan. At take note, gusto ko po magpasalamat kay Congressman kagabi. Sinong congressman yung kasama namin sa dinner? Nakalimutan kong pangalan. Si Congressman Dionisio. Yes, kasama ko po siya kagabi. Nagpakain po siya. Kunting kwentuhan, kunting tsikahan. Kami kagabi. Wait, anong pangalan ni Congressman? Dionisio tawag ko dun eh. Kay Congressman Dionisio eh. Si Congressman Erne Dionisio ng Tondo, Manila. Magandang umaga, sir, at maraming salamat. At doon sa mga kaibigan natin na mga na-invite din, I'm happy because nagkita-kita po tayo kagabi. Napakasaya kagabi kahit maulan. Nandun tayo. Siyempre, shout out sa mga kaibigan natin, yung mga political vlogger, nagkunting salo-salo kahapon, si Congressman Jonek. Tinanong natin siya kahapon, kamusta ang kanyang distrito? Napakaayos naman. At nakita natin kahapon ang daming pera doon kahapon sa Tondo, Manila. Oo. At yung pera kahapon pinamigay niya. Kung di ako nagkakamali, 3,000 pamilya ang binigyan niya kahapon. Na bawat isang pamilya may tagka 10,000. Birin niyo, 3,000 tao yun 3,000 tao. Bawat isang pamilya may tagka 10,000 para doon sa ayuda na ibinigay nila kahapon. Bawat pamilya doon sa mga nasunugan, sa mga nasalanta ng bagyo sa Tondo na binaha talaga. Napakaswerte ng kanilang distrito kasi meron silang congressman na nakapakalimutan ko pangalan. Anong pangalan ni congressman? Congressman Erne Dionisio. Kalukalik ito ni Ivan Mayrina ng GMA7. Oo. Kalukalik niya ni Congressman Kahapon magkakasama kami kahapon. Ito po yung picture namin kahapon ni Congressman. Pakita ko sa inyo. Guwapo din si Congressman, kaya lang bawal baklain to Oo ayan kahapon. Yung magkasama kami kahapon sa dinner. Ayan. Diyan sa somewhere in Calao, Manila. Sa Chinese restaurant po yan kahapon. Kaya, congrats dahil nakita ko naman kahapon, napakaayos. Wow, Visconde Ortega. Good morning, sir. Nino, happy Marshalo Day. Ayun nga pala, no? Ngayon palang anniversary ng Marshalo.
September 22, yeah. Oo, ngayon ang anniversary. Ay, 21, sorry. Oo, sorry. Ngayon pala ang anniversary ng Martial Law Day. Yes, ng declaration ni dating Pangulong Ferdinand Eldarin Marcos Sr. Oo. Kong Ernex, yes. Hoy, kahapon wala ka, Riders for Life, ha? Akala ko pupunta ka. Wala rin kagabi silang matchi. Oo, napakasaya kagabi. Oo, nagsama-sama kami kagabi ng mga political vlogger, supporter ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Diyan po sa Calao, pero hindi po nakapunta si Yorme dahil may busy po siya. Ang balita ko kahapon, nandun po siya sa Santa Cruz, Manila. Oo, kahapon. Kaya maraming salamat kay Congressman Ernex Dionisio sa kanyang binigay na time, sa kanyang napaka-gentleman na mga katanong, na mga kasagutan niya sa mga tanong ng mga vlogger kahapon. Alam nyo kahapon pinagmamasdan ko yung ibang political vlogger, parang mga reporter na rin eh. Kasi yung mga tanong nila, malalalim ang tanong nila kay Congressman eh. Ang lalalim ng mga tanong nila kahapon. Oo, ang lalalim na. Akala mo mga media personalities na rin eh. Oo. Unti-unting natututo na rin yung ibang mga political vlogger pag mga formal na ganyan activity, ganyan mga dinner or lunch, napaka-agresibo na rin ng ibang vlogger kung mga magtanong. Parang akala mo parang mga media. Kaya again, maraming salamat kay Congressman Ernex Dionisio kahapon. Sana sir, magkaroon pa ng mga susunod na araw tayo na magkakwentuhan. Again, thank you very much. At syempre magandang umaga sa ating mga kapulisan na patuloy na nagsiservisyo sa ating mga kababayan para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. At syempre magandang umaga na rin sa mga taga-NCRPO, National Capital Region Police Office, sa pamumuno ng magiting at sa mahusay na leadership ni National Capital Region Police Major Jose Melencio Nartates Jr. Napakasipag ng regional director na yan. Kahit na pupuyat-puyat, kahit pagod, patuloy na nagrurubing para i-monitor ang ating kapulisan kung kanya bang ginagawa ang kanyang tungkulin ng mga kapulisan natin. At syempre sa pamumuno na rin ng ating kasalukuyang National Chief PNP na si Police Director General Marbel, Francisco Romel Marbel. Magandang umaga po, sir. I hope patuloy kayong nagsiservisyo. Again, ano po ang ating pinakamain topic, mga kapatid, sa atin? Ay, nga pala kahapon, nagkaroon nga kami kahapon ng mga activity ng mga political vlogger. Alam niyo, nakakuha na naman ako ng chismis kahapon. Marites ang nakuha, parang naging marites ako kahapon. Oo. May nagkwento sa akin na isang vlogger. Galit na galit daw si Banat Bay na kupal na gagot, tarantadot, gagot ulol na panot na bakla na hindi makuhang umamin ng pagiging bakla. Bakit nagalit si Banat Bay? At pinagkakaisahan na naman ng mga banaterong salsalero na mga mukhang kupal. Oo, yung mga banaterong kupal. Ha? Bakit nagagalit kayo kay BMR? Ha? Bakit gusto niyong sirain si BMR? Ha? Na isang gago din. Katulad ninyo. Dahil nauugusan kayo? Dahil na nalalamangan ba kayo ni BMR? Ha? Na magaling din mambudol, manghingi ng pakape, manghingi ng gikas? Ha? Mga puki ng ina nyo? Ha? Nahihiya. Ano kayo? Ito, galit na galit si Banat Bay ko kay BMR kasi si BMR kasi talagang makapal din ang mukha ng putang inang yan. Mahilig magparinig. Oh, baka naman. Ito, baka naman. Pwede ba kayong magpakape? Oh, di ba? Ganyan ang style ni BMR. Nagagalit sila Banat Bay kasi napupunta kay BMR daw yung mga padala. Yung mga palipad. Ayaw nila. Ay, ako po mga kaibigan. Ayaw ni Banat Bay na mayroon silang kakompetensya pagdating sa mga palipad. Sa mga live. Ayaw nila.
Gusto nila banat bay, sila lang ang mayroon palipad. Gusto nila suluhin lamang. Ayaw nilang may kakompetensya. Ayaw nila. Kung vlogger ka, kailangan sumunod ka sa gusto ni Banat Bay. Kailangan magpasailalim kayo. Ha? Magpailalim kayo sa kagustuhan ni Banat Bay. Ano kayo, aso? Ha? Ano kayo? Mga aso? Nasunod-sunuran kay Banat Bay, naggago na hindi makuhang umamin na isang bakla? Putang ina naman, Byron. Napakaswapang mo. Napakaganid mo. Ha? Napakaganid mo sa pera. Totoo lang, Banat Bay. Gusto mo ikaw lang ang kakain. Ang gusto mo ikaw lang ang may kwarta. Ang gusto mo ikaw lang ang kikita. Ayaw mong mahatian. Ayaw mong magkaroon ng kakompetensya ng kapwa mo vlogger din. Ha? 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 Ayaw mo ng ganon? Bakit? Gusto mo ikaw lang ang kumikita? Pukin ng ina mo? Ha? Nakakahiya ka, pukin ng ina mo. Tandaan mo, Byron. Hindi lang ikaw ang may karapatan lumamon. Hindi lang ikaw ang may karapatan ng magkakwarta. Ha? Pukin ng ina mo, gusto mo, suluhin mo. Noong panahon ni Duterte, yung mga pasahod sa mga ibang vlogger na Duterte vlogger, hindi mo binibigay. Sinusulo mo. Ha? Ha? Gusto mo ikaw lang ang kumikita, pukin ng ina mo? Ha? Tarantado kang buwisit ka? Gusto mo binibigay mo sa mga lalaki mo? Ha? Pukin ng ina mo? Sabagay, patay gutom din naman yung kapatid mo na si Oli. Patay gutom din naman si Dana. Di ba? Pukin ng ina ninyong mga hampas lupa kayo. Lalo na yung isa pang kalbo dyan na si, ano yung inutil na baog. Anong pangalan nito? Yung master kupal Judea. Oo. Pukin ng ina mo ka. Sa akin ka lang dumikit dati. Dati lang kitang mutsyotso. Dati lang kitang pauhan. Pukin ng ina mo ka. Gusto mo maging head ka rin? Pukin ng ina mong Judea ka? Ha? Putang ina mo Judea. Ha? Ngayong umaga ng Saturday, kung wala pang nagmumura sa inyo, mga pukin ng ina ninyo, ito ang para sa inyo, pakyo kayo. Mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Mga buwisit kayo, mga hindot kayo. Mga pukin ng ina ninyo. Uulitin ko po mga kababayan, ha? Hindi pa po tayo ganap na masyadong umaano sa live ngayon. Ha? Alive ako ngayon, umaga. Ha? Paalala ko pa muli, mga putang ina ninyo. Pahapyaw pa lang yan. Ha? Pahapyaw pa lang yan. Putang ina ninyo, Judea. Ha? Gusto ninyong kumain? Ito, papadilaan ko sa inyo ito. Pukin ng ina ninyo dahil mga tangat bobo kayo. Ha? Dilaan nyo ito. Pukin ng ina ninyo. Dilaan nyo ang pito. Putang ina ninyo. Yan. Dilaan nyo yan. Putang ina ninyo. Ha? Dahil mga inutil kayo. Mga pukin ng ina ninyo. Ha? Dahil kayo gusto nyo dumila ng dumila sa tumbong. Nino? Ni Kibuloy. Ha? Gusto nyo dumila. Ang balita ko, tago 100,000. Ha? Alam nyo kung magre-recruit kayo ng mga vlogger para sumuporta kay Kibuloy, kay Duterte, utang ina, lalaki ng bigayan pala ngayon yan. Per vlogger, 100,000. Ngayon sa mga nakausap kong ibang Escondian vlogger, nire-recruit ninyo para sumuporta kay Kibuloy, 100,000 per month. Utang inang yan. Saan galing yung perang yan? Ha? May na-interview ako. Hindi ko na lang ilalabas kasi kaibigan ko yung vlogger yun. Ha? Pag-ingat kayo sa mga type conversation ninyo. Sa sinasabi ninyong, dito ka, may 100,000 ka dito bro, per month. Ha? Hindi pala ng bigayan. Ha? Ano yan? Bakit ba yan ng confidential fund? Ha? Bakit ba yan ang confidential fund? Oh, wala akong sinasabi kung kanino galing yung confidential fund, ha? 100,000. Kaya pala ganun pala ang ratsada ng mga puki ng inang ito na gumawa ng fake news dahil may 100,000. Aba, laki ata ng bigayan ngayon. Ha? Kaysa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, magkano lang ang bigayan sa atin nun? 80,000, 90,000. Ngayon, 100,000 na ka ba? Ang laki ng 100,000, mga kababayan.
Ha? Ang laki yan. Utang inang yan. Ha? Ingat kayo, Oli. Ikaw, Oli, ang nagre-recruit. Ha? Pinapanaguan mo ng 100,000. Ha? Yung isang vlogger na kinausap mo. Ha? Pinakita sa akin ang conversation ninyo. Bukin ng ina mo. Ikaw mismo ang nag-type. Buwakan ng ina mo. Ikaw mismo. Sabi mo, sagot ko, tirahan mo. Sagot ko. Ang security mo. Ano yung security yung binibigay ninyo? Ha? Mga private army? Ha? Yan ba yung Angels Squad? O Angel Dead Squad? Para magbantay? Utang inang yan, 100,000 pala. Hey Cap, Yorme supporter ka pa din po ba? Sa akin po sa Maynila, ito sasagutin ko to. Mambaman. Yes. Ako po, hindi po ako taga-lungsod ng Maynila. Ha? Hindi po ako nakatira sa lungsod ng Maynila, hindi po ako botante ng Maynila. Nakita ko po nung nawala si Yorme sa Maynila. Doon may nagtatanong sa akin kung isko supporter pa rin ako. Ito sagot ko sa inyo. Hindi po ako nakatira sa Maynila. Pumupunta lang po ako dyan, umiikot po ako dyan. Pero nakita ko po ang layo ng serbisyong kasalukuyan dyan sa lungsod ng Maynila, sa leadership. Nakita ko kung paano ang mga kinikwento sa akin ng mga ibang kagawad, ibang nakakausap ko na barangay chairman, kung ihambing nila ang leadership ng kasalukuyang liderato ng lungsod ng Maynila at sa dating namumuno na si Mayor Isko. Ang laki daw ng pinagkaiba. Mas maganda daw ang ginagawa ni Yorme. Yun ang kinikwento sa akin ng mga ibang mga kagawad, ibang mga vendor, ibang mga taga Maynila na kwento ko. Hindi daw nila dama ang serbisyo ng nanunungkulan ngayon. Kaya, natural, nakita ko naman ang leadership ni Mayor Isko Moreno. Alam nyo guys, sabihin na natin na minura ko si Yorme nung panahon na yon. Hinaway ko si Yorme nung panahon na yon. Yun ay dahil may inutos sa akin ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte na atakehin yun. Yun ang totoo. Di ba? Yun ang totoo. Pero si Yorme po, alam nyo guys, yung sinasabi nilang inaresto daw ako, pinahuli daw ako ni Yorme dahil may kaso daw ako at dinason ako ni Yorme. Isang malaking fake news po yun. Yung pagkaka-aresto sa akin sa Baguio City para malinawan po tayo. Hindi po si Yorme Isko Moreno ang nagkaso sa akin doon. Wala pong kinalaman si Yorme Isko Moreno tungkol sa Isko sa pagkaka-aresto sa akin sa lungsod ng Baguio. Doon sa kasong cyber libel ko. Hindi po si Yorme ang nagkaso doon. At wala pong ipinail na kaso sa akin si dating Manila Mayor Isko Moreno. Ha? Wala po yun. Wala. Yung kasong pagkaka-aresto sa akin ni dating Police Colonel Dun Ibay, yun po ay dati ko pong kaso na cyber libel na 3 counts na hindi ko po naatinan sa Nubaysia. Na yun po ay tapos na po ang kaso pong yun. Na-dismiss na po yun. Yun po ay hindi po si Yorme para po sa kaalaman ng lahat. Kasi pinalalabas ng iba, kaya daw po ako nag-isko dahil natakot na kay Yorme ako, mga ganun-ganon nung last election. Hindi po. Kaya nga sinasabi ko nga po nung mga dati pa, anong kinalaman nyo sa kaso ko? Bakit si Yorme ang iniipit nyo ron? Bakit si Yorme ang pinagdidildilan nyo? Hindi po si Yorme ang may nasa likod ng kasong yun. Hindi pa po si Mayor Isko Moreno, nandoon na po ang kaso pong yun. Nakapile na po yung kasong yun para po sa inyong kalaman. 2016 pa po ang kasong yun. Kailan lang po ba naupo si Mayor Isko Moreno bilang mayor? Kung hindi pa ako nagkakamali, 2019. Talagang hindi ko naatinan yun kasi wala akong natanggap na subpoena po noong mga panahon na yun. Para po malinaw. Yung po totoo nun. At hindi po ako tinakot nila Colonel Ibay. Kaya mali pong impormasyon. Yun ang ipinapakalat ng mga tarantado na bobo. No? Mga kalaban ko. Si Yorme daw ang nagpatahimik sa akin. Mali po kayo. Si Yorme Isko Moreno, kahit puminura ko po siya, kahit binakbakan ko po siya sa vlog ng mga past,
nagkakausap po kami ni Yorme. Maganda po ang aming relasyon ni Yorme bilang magkaibigan. Para po sa kaalaman niyo po yun. Ha? Kaya tigilan niyo yung mga sinasabi niyo na si Yorme ang nagpakaso. Magandang umaga sa iyo kay Ballpoint Man. Nandiyan si Ballpoint Man? Wala, akala ko. Akala ko siya yung si Ballpoint Man. Isa rin pong kaibigan natin na vlogger yan, si Ballpoint Man. Akala ko siya, si Bintagus pala. Oo. Akala ko kasi ano. At magandang umaga pala kay Mac Pablo. Nanonood si Mac Pablo ngayong umaga. Good morning sa iyo, Mac. Magandang umaga. Dito na po tayo mga kaibigan. Nakakaalala ninyo ba yung sinabi ni Yumaong Queen of Drama, ang dating asawa ni dating hari ng pelikula na si Fernando Po Jr.? Nakaalala niyo po ba si Madam Susan Roses? Nakaalala niyo po mga kaibigan? Hindi po nalalayo ang sinabi niya dito sa ating YouTube live ngayon. Ano sinabi niya? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Natatandaan niyo po yan? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Patatandaan niyo yan mga kapatid. Kung di niyo po natatandaan at di niyo po naaalala, ipapaalala ko po sa inyo muli ang mga sinabi ni dating Susan Roses. Ha? Siya mismo nagsabi, next one, next two. Yan ang sinabi ni Madam Susan. Pagiging niyo po ito. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Narinig niyo po ang sinabi? Ang sinungaling kapatid ng mandarambong. Kapatid ng magnanakaw. Ano? Sinungaling ba si Vice President Sara Duterte? Oportunista ba ang ating Vice President? Napungkapin na ba siya na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ha? Kaya naniniwala ba kayo na sinungaling si Vice President Sara Duterte? Idudugtong natin ito sa sinasabi ni Madam Susan. Ha? Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Hindi daw sila magkaibigan ni Pangulong Marcos. Sinabi po to ni Vice President Sara Duterte Burique. Sinungaling. Pakinggan niyo po to. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nagkakausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero kung kailan pinag-last na pag-usap? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, Marcos. do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi. Yan ha, narinig niyo sinabi ni BP Sara? Narinig niyo po mga kababayan? Ha? Narinig niyo po ang sinabi ng ating Vice President na Burique na sinungaling? Ha? Hindi daw siya humihingi ng tulong. Alam daw yan ng kanyang ama. Ha? Ha? Hindi daw yan humihingi ng tulong. Ha? Ha? Naniniwala kayo? Hindi ba isang malaking kasinungalingan ang pinagkasabi ng ating Vice President? Ulitin ko po, sanabi niya hindi daw siya humingi ng tulong. Alam daw, yan ang kanyang ama. Ito, pakinggan natin to.
Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio sa kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ang kanyang katandem na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa presidential daughter, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo at umaasa siya na magkakausap silang dalawa sa panahon ng kampanya. Sa isang ambush interview, sinabi ni Mayor Inday na nagkausap naman sila ng kanyang katandem na si Ferdinand Bongbong Marcos ukol sa mga endorsement. Well, yes, of course, yan ang gusto namin lahat, no, na makita yung suporta ni Pangulong Duterte para sa unity. But of course, he is the president, so he is allowed to do and to say kung ano yung gusto niya. And we will respect his decision. Sa kanyang huling talk to the people, sinabi ni Pangulong Duterte na sa ngayon ay wala pa siyang napipiling susuportahang presidential candidate sa paparating na halalan. Samantala, kasalukuyang isinasagawa ngayon ang grand rally ng BBM Sara Uni Team sa West Arena sa Valenzuela City. Mainit na sinalubong ng mga taga Valenzuela sina presidential candidate Bongbong Marcos kasama si vice presidential candidate Sara Duterte at kanilang buong senatorial slate. Anong sabi ni Sara? Bago ko po ipinakita ang bidyong ito, ugali niya daw na hindi humingi ng tulong. Minensyon niya pa ang pangalan ng tatay niya na isang inutil din na ulyanin. Alam daw ng tatay niya ni dating Pangulong Duterte na hindi daw siya humihingi ng tulong. Ano itong sinabi ng balita? In-interview siya. Siya'y humihingi ng tulong sa kanyang ama na suportahan ang kanilang kandidatura ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Noong pa naman, kasinungalingan ang sinasabi niya. At ang sabi niya, hindi niya raw kaibigan si Pangulong Marcos. Ha? Hindi niya raw kakilala. Ha? At si Senator Amy lang daw ang kanyang kaibigan, hindi si Pangulong Marcos. Bakit? Nabobola mo ba? Napapaikot mo ba na nabibilog mo ba si Senator Amy Marcos kaya nasabi mo si Amy Marcos lang ang kaibigan mo? Ha? Nakakahiya ka. Ha? Nakakahiya ka, madam. Patotoo lang. Napakasinungaling mo. Tama ang sinabi ni Madam Susan Roses. Ito, pakinggan niyo po uli ang sinabi ni Madam Susan. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ha? Ito, hindi kayo magkaibigan ni Pangulong Marcos. Diba? Sabi mo yan. Ito, pakinggan nyo ito. Panoodin nyo ito kung gaano para kayong langgam. Ha? Para kayong langgam na magjowa sa kanto at ikaw yung pokpok sa kanto. Para kang, alam mo, BP Sara, para ikaw yung babaeng sa kanto na pokpok. Oo. Pag nakakita ng lalaking guwapo, bumubuka ka. Oo. Para kang ganun, madam. Ito, panoodin ito kung paano siya makipagsitwitan. Yung pala, puro ka-impokrit. Matagal na kaming hindi nakakasagot sa inyong mga comments at iba pang mga messages sa social media. Kaya ang vlog natin ngayon ay para po sa inyong mga katanungan at iba pang mga request. Nako, ano naman kaya ang mga requests na ito? Sana kaya namin sagutin. Kayang-kaya yan. Pumili kami ng 7, lucky 7, na request o katanungan na sasagutin namin ngayon. Magbigay ng ilang bagay na nadiskubre ninyo sa isa't isa habang kampanya. Ako una, Oo. ikaw ay magaan kasama, mabait na seatmate, and mahaba ang pasensya, of course. Naku, maraming salamat. Ganon din naman. Kami naman ni Inday Sara, hindi kami masyadong malapit noon nung nagsimula. When napalapit kami dahil magkasundo naman talaga kami. Siguro pagka nakikita nyo kami sa stage na naghahalakhakan, dahil kay Inday Sara yan, pinapatawa kami lahat at lagi siyang masaya at lagi siyang parang hindi napapagod. Kaya kailangan magpakita rin tayo habang sabayan natin si Inday. I-booking kung sino ang pinakamakulit na senatoriable habang may ibang nagsispeech. Siguro lahat kami, pero ang madalas na maraming comment si Jinggoy. Silang dalawa ni Herbert Bautista. Pag kami nagsasalita, laging may comment yan tungkol sa nagsasalita, tungkol sa crowd, tungkol sa mga nakikita nila. Kaya ganyan nga kami, kaya lagi kaming nakabungis-ngis pagka kami nasa stage. Agree ako sa'yo, Apo BBM, lahat talaga. Dahil
dahil kung napansin nyo, dalawa lang naman kaming babae sa uniteam na slate. Pagkapag wala si Senator Loren Legarda ay ang kulit talaga ng lahat ng lalaki. Kaya kung nakikita nyo, laging nagbubungis-ngisan. I-relate ang inyong ballot number sa inyong buhay. May significance po ba ito sa inyo by any chance? Sa akin, number 4 ako sa balota and ang ma-relate ko dito ay para sa bayan dahil meron akong everyday na online show, campaign para sa lahat and ang pangalan nito ay Sarah All For You. Ang isa pa dito is that I'm turning 44 this year. Yun yung nare-relate ko sa number 4 sa buhay ko. Mamauna na ako, happy birthday. Thank you. Yung 7, nung panahon pa ng aking ama, tinutuloy niya yan ng swerte, lucky number niya, yung 7. Nagkataon, dito sa eleksyon na ito, panayang litaw ng numerong 7. Yung naging number ko sa balota, nasama na yan sa swerte. Ang unang pagkaing hinahanap nyo pagkatapos ng isang buong araw ng caravan at rally. Burger. Oh. Dahil sa kadalas na binabanggit yung burger, nauso, burger kayo sa amin. Burger! 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 Burger kayong lahat sa amin! Pagka kuminsan yung mga audience, matagal na nag-aantay, alam kong mga gutom yan, naghahanap sa amin ng burger, kung sino-sino isinusubo namin na magpapakain sa kanila. So, burger na rin. Kaysa kakapagbanggit namin ng burger, yun ang hinahanap. Burger and mango shake. Pagtulungan, i-recite ang rap ni Andrew E. Bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan mo. Kaibigan ko. Siya si Bongbong Marcos, BBM. Ay, M? Ganyan? M? Inday Sara. Ang bawat rally ay espesyal at makahulugan. Bilang mag-partner, magbigay ng inyong top 5 most memorable rallies. Ako lahat ng rally, yung nakikita ko na kahit umuulan, kahit nakabilad sa araw, talagang hindi umaalis yung tao. Mahirap mamili ng top 5 because para sa akin, ang pinakamahalaga, hindi lang marami ang nagdadagsaan at dumadating. Pero yung bibong-bibo sila, very enthusiastic, very passionate, talagang gustong-gusto nila nandun sila, nag-aabang. Kaya't hindi ko masasabi that one was more than the other. Dahil yung ating mga nagiging audience, talagang matutuwa ka. At kahit nga yung schedule mabigat, kahit medyo pagod ka na, pag nakarating ka, narinig mo na yung sigaw nila, wala, buhay na buhay ka na naman. It's very, very hard to pick only 5 doon sa rallies na pinag-uusapan natin. Pero yung significance doon ay talaga yung tao na napakainit ang pagtanggap. Yun para sa akin ang pinakamahalaga. Yes, lahat ng rallies ay top rally. Sabihin sa inyong partner bakit kayo tiwala sa isa't isa. Kasi totoo yung sinasabi ni Andrew E. Isang salita. Si Inday Sara may isang salita. Pagka napag-usapan namin at nakapag-decide na siya, talagang yan ang gagawin. Kaya malaki ang tiwala ko sa kanya. Hindi lamang dito sa pagkampanya, pero sa mga darating na trabaho na. Para sa akin, it's based on mutual trust kasi iilan lang yung naniwala ng sinabi ko na hindi ako tatakbong Pangulo and isa si Apo BBM doon sa naniwala sa akin. Di ba? Nakita niyo po yung video, sweet-sweetan sila ni Pangulo. Yes, sandali, balikan ko to.
Ito. May nag-comment dito eh. Ano yung sinabi ng isang nag-comment? Sandali balikan ko lang to. Maganda yung sinabi niya eh, na, wait. Balikan natin to. Tama yung sinabi niya na ang pinapasaringan daw ni Susan Roses ay si ano daw, si Gloria Arroyo. Tama naman siya. Hindi ko na nakita. Sana yun? Tama naman yung sinabi nung nag-comment. Di ko na nakita yung comment niya. Tama ka. Pero, kinuha ko po yung video ni Susan Roses na sinasabi niya ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, ay parang hinahambing ko po yan kay BP Sara. Hinahambing ko po kay Vice President Sara yan na sinungaling. Oo. Sinungaling. Na kung saan, puro siya pautot, puro siya kaiklabuhan, puro siya komento na kung ano nung kasinungalingan. Ang sipag ni Vice President magkomento laban kung kani-kaninong ibang personalidad. Pero, hindi niya masagot kung saan niya dinadala ang pera ng kanyang tanggapan. Dapat Vice President Sara Duterte, kung gaano ka kasipag mag-explanation, kung paano ka kasipag magkomento sa mga congressman, sa leadership ni Pangulong Marcos, gaano ka kasipag magputa ng negatibong salita sa buong kongreso, dapat masipag ka rin mag-explanation kung paano mo ginasta, paano mo ginamit sa tamang paraan, kung sa tama man ang pera ng bansang Pilipinas na ipinagkaloob sa iyo para gamitin sa mabuti. Yun ang kailangan namin, madam. Pero hindi mo maipaliwanag. Kaya hindi niyo po masisisi kung kami tumitingin sa iyo na negative ang ginagawa mo dahil hindi mo ma-explain ng one by one. Hindi mo mapaliwanag ng maayos. Puro ka pasaring, puro ka kaletsihan ang sinasabi mo. Ha? Kaya, ini-expect mo. Magintang ako? Ha? Yes, naging supporter ako ng anak mo. Ha? Pero sa pagkakataon na to, iba ang ginagawa mo. Hindi pwedeng maging tanga kami sa'yo. Maging bulag kami sa'yo. Tandaan mo, sinasabi mo hindi mo kaibigan si Pangulong Marcos. Pero, balikan natin. Ha? Balikan natin, BP. Yung sinasabi mo na ikaw ang nakiusap kay Pangulong Marcos na gawin kang Vice President ngayong eleksyon. Pakinggan natin ito, nakakalimutan mo. Ha? Bakit nakakalimot ka? Ikaw ang nakiusap kay Pangulong Marcos na igawin kang running mate noong 2022. Kahit na sinong dependa ng Duterte vlogger, hindi ito mariribatan dahil galing sa bunganga mo na umamin na ikaw ay nakiusap. Pakinggan mo to. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Napakinggan niyo po mga kaibigan. Good morning sa inyo. Precious, last precious, or nakalimutan ko pangalan mo. Ate Pricey, good morning sa iyo. Ate Pricey, good morning, good morning. Ha? Pakinggan po ulit natin ito mga kaibigan, ha? Ang sabi ni BP Sara, nung mga pas, hindi niya raw kaibigan si Pangulong Marcos. Hindi niya raw siya hinahangad na maging Vice President. Ha? Hindi niya raw hinahangad na maging Vice President ng bansang ito. Balik natin yung kay Susan Roses, yung mga sinabi ni Madam Susan, ang kapatid ay
Kapatid, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Pakinggan niyo to. Ha? Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Ngayon po, ano pong masasabi niyo po dyan? Siya mismo ang lumapit kay dating senator at ngayon ay pangulo na ng bansa. Ha? Ano sinabi niya? Siya mismo ang nakiusap na gawin siyang vice president or running mate ni Pangulong Marcos noong 2022. Ha? Siya po mismo, sa kanya mismo nanggaling ang bibig na yan. Sa kanya mismo nanggaling ang pananalitang yan. Ngayon, pakinggan uli natin ang sinabi ni Madam Susan Roses. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ngayon ba? Malinaw po yan, mga kaibigan. Hindi ko po gawa-gawa ang mga sinasabi ko. Hindi ko po yan inedit ang video. Ha? Di ba sila, may explanation ka natin eh. Bakit si PBBM ang gusto mo maging katandem? Bakit gusto mo? Ito ang buong explanation mo dyan. Hinangalandakan mo pa sa entablado ito, madam. Ha? Nasaan to? Nirecall ko eh, yung mga video mo eh. Nirecall ko eh. Ha? Saan? Sandali. Ha? Ito yung sinabi mo eh. Ito. Tawag ihapon sa ako Tingnan nyo. ang president. Ang ako ang gidaganan, vice president. Gano man? Because oftentimes in life, we find ourselves to be the leader. Kita ang manguna. Pero sometimes in our lives, we need to stand behind another leader. Especially din sa Davao Region, no? Ang wala malipay sa ako ang desisyon nga dili ko dagan ng presidente. Doon ako yung mga rason, dili na nato na istoryahan karon. Pagkauman sa deadline, October 8, ang mga tao wala gihapon ni hunong o panawagan. Naguulan ako. Kay tunay ni hilang atong October 8, dili ko gusto maduna pa'y mo hilang pag-abot sa November 15. Pag-offer sa ako ang magudagan o vice president, dito na ako nakita nga pwede na ako tumagon ang mga tao sa ilahang pinapanawagan na dinha ko sa taas, dinha ko sa national mo trabaho para kaninyong tanan. Kaduha, ngano si Bongbong Marcos ang ako ang ipili na kapares. Unang-una, he's a 4-term governor. Walay makiglalis sa iyahang experience as governor. Murag ako, mayor, local chief executive. Kaduha, doon na siya experience sa House of Representatives. Nahimo siyang congressman. Ikatulo, nahimo siyang senador. Ipili ninyo, iboto ninyo. Pagtuon ako, and I confidently believe na kanayang experience, gobernador, congressman, senador, mauna ang magtabang sa iyahan para mabuhat niya ang trabaho na Pangulo ng Pilipinas. Nalan una, paniguraduhan nato nga maprotektahan nato ang ato ang pagsuporta, protektahan nato ang ato ang kandidato, protektahan nato si BBM. Yan. Yan po mga kababayan ha. Hindi ko po gawang kwento yan. Hindi ko po gawang vlog po yan. Nilabas ko lamang po
yung mga explanation ni Vice President Sara kung bakit siya nakipag-tandem, kung bakit siya sumama kay Pangulong Marcos during 2022 national or presidential election. In-explain niya po dyan one by one, pinaliwanag niya kung ano ang nagustuhan niya kay Pangulong Marcos. Naging gobernador, naging congressman, naging senador, na ilang taon at ilang experience na nagawa niya. Yun ang dahilan daw kaya siya nakipagtandem. Ngayon mga kaibigan, sasabihin niya kung ano-ano labang kay Pangulong Marcos dahil hindi siya makaporma, hindi niya masulsulan, hindi niya madiktahan, at higit sa lahat, hindi niya mabola ang liderato ni Pangulong Marcos. Ha? Ganyan po ba ang ating Vice President? Ganyan po ba ang tunay na pagkatao ng isang Sara Duterte Carpio? Ha? Pag hindi niya nakukuha ang gusto niya? Ha? Ha? Yan ba ang gustong mangyari ng mga putang ina? Ha? Tapos, ito pa mga kababayan nakakatawa, ha? Pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Marcos na mag-caretaker sa Malacanang. Ha? Pagkaalis ni Pangulong Marcos papuntang Estados Unidos, kung di ako nagkakamali, Estados Unidos, ha? Pagdating ng hapon, mayroong ginaganap na rally sa Liwasang Bonifacio na kung saan yung panawagan doon, Bongbong resign, BBM resign, yun ang panawagan at yun ang topic ng rally. Tapos aakyat ka sa entablado, pupunta ka sa mga taong nananawagan ng resign movement laban doon sa taong nagtiwala sa'yo, na naglagay sa'yo bilang caretaker, na binigyan ka ng pagkakataon na maging opisyal ng DepEd. Tapos yan ang gagawin mo, ano tawag sa'yo doon? Isang pagkatraidor. Ha? Isang kahayupan ang ginawa mo, BP Sara. Never na nagsalita si Pangulong Marcos laban sa'yo. Never na kung nakarinig kay Pangulong Marcos na nagsalita, nagsamlabas ng sama ng loob sa'yo. Ha? Never na nagsalita si Pangulong Marcos para ilabas niya kung anong saloobin ng damdamin niya. Pero ikaw, ang dami ng pinagsasabi mo, 10 ng pamilya mo na hindi makain kung ano-anong mga kasinungalingan. Tapos sasabihin mo nung nakaraan, election, gusto mo kay Pangulong Marcos dahil ganito siya. Dati siyang senador, dati siyang congressman, dating gobernador. Ano yun? Puro kaartihan lang ba? Ah, madam? Puro ba yung kadramahan mo? Dahil manggagamit ka? Ha? 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 Kap, mayakap lang kita sa personal. Masaya na ako. Mambaman. Hoy, Mambaman. Ipiin mo ako, kapatid. Ganyan po kasinungaling ang ginagawa ni Vice President. Ha? Ito, pakinggan pa ako natin to. Meron pa ako isang ipapakita. Ito. Pakinggan niyo po ito, yung sinasabi ni BP Sara. Sa to. Yeah. We were not friends before we ran together as a tandem. Naging magkaibigan kami dyan sa kampanya na yan. Made us stronger, better individuals yung campaign na yon, yung mahirap na campaign na yon. And that is how we forged our friendship. Diba? Sabi niya, naging magkaibigan sila ni Pangulong Marcos. Pero, bakit ngayon? Bakit ngayon ganito na sinasabi mo, BP Sara? Ang motive dyan is very simple.
mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Yan, narinig nyo po, hindi daw sila magkaibigan, pero yung isa pinaliwanag niya, laging magkaibigan sila ni Pangulong Marcos nung during campaign election. Anong klaseng kaibigan kaya yung tinutukoy ni Sara? Hoy, speaking ko sa nag-comment sa pangalan na Erwin Tulfo, yung staff niya kaibigan ko din, si Kuya Arnel Tugade. Good morning sa iyo, Boss Arnel Tugade, sa office ni Congressman Erwin Tulfo. Kailan tayo magkakape, Kuya Arnel? Yan, kaibigan natin yan. Si Kuya Arnel Tugade. Alam nyo, susunod kayo mga Tulfo. May mga kaibigan ako dyan ng mga staff nila. Yan, si Kuya Arnel Tugade, na staff po ni Congressman Erwin Tulfo. Oo. Yan po, kaibigan natin yan. Meron din tayong kaibigan dyan sa office ni Senator Rapi Tulfo. Pero mga kaibigan, ganun natin makikita kung ano ang klase itong si Vice President Sara. Diyan natin makikita ang kanyang pagkatao. Alam niyo, tama yung sinabi ni Atty. Claire. Tama ang sinabi ni Atty. Claire. Nakakatakot ang maging pangulo ng ganitong klaseng tao. Nakakatakot maging presidente ang isang katulad ni Sara Duterte. Nakakatakot. Hindi ka pwedeng magtanong sa kanya na kung ang tanong mo sa kanya ay magiging laban sa kanya. Bawal! Nakakatakot. What's up mga tropa peeps? So yun po, napanood nyo naman po yung video na pinakita sa atin ni Kuya Nino Barsaga. Alam nyo, sa totoo lang, nung pinlay ko po yung video na yon, nung pinanood ko po ulit yon, kasi itong video na sinama ko dyan ay yung pagtatapos ng kampanya at yun yung time na nanalo na sila. Ngayon po, ewan ko kung bakit parang hindi nangihinayang itong si VP Sara dito sa kanilang pinagdaanan ni PBBM. Nung dati, nung panahon ng kampanyahan, nakikita ko kung saan ang kanilang mga sortie, rally, pinapanood ko yung kanilang mga video, yung kanilang mga pinupuntahan, tinitignan ko kung maraming tao. Alam niyo po, ngayon lang nag-sink in sa akin na parang grabe ang kanila palang pinagsamahan. Ganun pala katindi ang kanilang pagsasama noong panahon ng eleksyon. Pero binasura ni VP Sara. Bakit? Kasi meron siyang mga kagustuhan na hindi siguro nasunod. Meron siguro siyang gustong gawin na makakasama sa bayan, makakasama sa bansa natin at hindi pinahintulutan ni PBBM. Kaya siguro nagmamaoy. Kaya siguro nagmamarakulyo at ngayon po, sinabi niya nang hindi daw niya kaibigan si PBBM. Samantalang, Diyos ko, napakaraming video dyan na kung saan ay napakatindi ng kanyang pakikisama kay PBBM. Meron nga ako isang video na napanood. Nag-I love you pa siya kay PBBM. Tapos biglang, all of a sudden, di ba, biglang dahil lamang sa pansariling interes na kagustuhan itong si VP Sara, hindi na pagbigyan ni PBBM, di ba? Wala na ang unit team. Ganun po katindi ang mga Duterte kapag napakinabangan ka na, kapag nakuha na ang gusto sa'yo, kapag nagawa na
Ang mga kagustuhan niya, basura ka na sa kanya. Wala ka ng kwenta. Ganyan si Sara, ganyan si Digong. Wala silang paki sa utang na loob, wala silang paki sa pakikisama, wala silang paki. Kung isipin mo man na trinaydor, tinraydor kanila. Wala silang paki. Ang importante sa kanila, maisakatuparan nila ang kanilang plano, magawa nila ang gusto nila. Ganyan katindi si BP Sara. Kasi ako, parang alam niyo yung sa aking nung napanood yung video nila ni PBBM, nangihinayang ako. Sabi ko, sayang. Kasi akala ko noon, dahil magkatandem ang nanalong presidente at vice-presidente, ay magiging maayos na po ang kumbaga samahan sa Malacanang, kasi nakita natin yung ginawa ni Digong kay Leni, 'di ba? Grabe ginawa ni Digong kay Leni. Grabe ang pambabalahura, grabe pambabastos, grabe pambabaliwala, pangmamaliit, 'di ba? Ngayon nung nanalo na si PBBM at Sara Duterte, Uniteam, sabi ko, okay siguro, baka talagang yan ang tinadhana para kasi galing tayo doon sa vice-presidente na laging inaaway ng presidente. Ngayon naman, nabaligtad. Ang vice-presidente ang nangaaway sa presidente, wala namang ginagawang masama ang presidente. Trabaho lang naman ang trabaho, di ba? Kaya sabi ko, nung nanalo si PBBM at si Sara, okay ka ako kasi magkasama. Isang ticket, Uniteam. Diba, ang lakas ng kanilang naging samahan noong panahon ng kampanyahan. Tapos biglang, diba, dahil lamang sa politika, dahil lamang sa meron silang mga kagustuhan na ayaw siguro ni PBBM at makakasama sa ating bansa, nagkaganyan na sila. Kita nyo, wala na silang ibang bukang bibig kundi politika. O dito kay Kibulok, pinupolitika daw si Kibulok. Politiko ba si Kibulok? Diba, lagi nila sinasabi. Kasi ako kasi, si Kibuloy kasi, dikit kay Duterte, dikit kay Digong. Putya, manya ko lang mga kaso, pang-aabuso, pambubulog. Yan ang kaso ni Kibulok, pwersahang pambubulog. Paano naging yun? Paano naging dahil dikit kay Digong? Panahon pa nga ni Digong may kaso na yan sa FBI sa Amerika at dito sa Pilipinas. Paano nangyaring pinupolitika? Panahon pa ni Digong may kaso na yan. Nabasura nga yung kaso ni Kibulok ng panahon ni Digong Kahit na may probable cause, kahit na may mga ebidensya ng pambubulog, pwersahang pambubulog at pang-aabuso ni Kibulok, binasura ng Davao Court ang kaso. Diba? Tapos sabihin, pamumulitika. Dapat nga matuwa ang mga didishit na tanga na to sa sa nangyari na yan dahil kita nyo kahit anong kapangyarihan ni Kibulo, kahit na ano pang lakas sa nakarang administrasyon, at kahit na gaano pa to ka-impluwensya, gumawa ng krimen, pagbabayarin ng ating batas. Di ba? Dapat nga matuwa sila dahil pantay-pantay Diba? Dapat nga matuwa sila kasi katulad niyan. Walang mahirap, walang mayaman kay PBBM. Kapag ikaw gumawa ka ng kasalanan, at ikaw kumbaga kahit na ano pang kapangyarihan ng meron ka, kahit na ikaw pa ang pinakamayaman, pinakamalaking kulto sa Pilipinas, diba? Pagbabayarin ka sa mga kasalanan mo, dapat nga matuwa sila dun Hindi katulad ni Digong. Kita nyo, sino ang mga nagpapatakbo ng bansa? Sino nagpapatakbo ng ekonomiya? Michael Yang. Dikit sa drug lord. May connection sa mga usaping droga si Michael Yang. May connection yung kapatid sa Pogo. Tapos hindi na parusahan, hindi na convict. Hindi na pagbayad sa mga krimen na ginawa nila rito sa Pilipinas. Diba?
Dapat nga matuwa ang mga DD-shit kasi patas ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung nangyayari kay Kibulo, kay Digong, kay Sara, lahat yan, kasalanan nila yan, hindi kasalanan ni PBBM yan. Sila ang gumagawa ng mga ikapapangit ng tingin sa kanila ng taong bayan. Hindi hindi gawa ni PBBM yan o hindi gawa ni First Lady yan. Hindi gawa ni DILG Secretary Benhar Abalos yan o ng DOJ Secretary na si Sec Boying. Hindi. Kahit si General Torre, hindi siya ang may gumawa niyan kay Kibulok. Si Kibulok ang nagpabagsak sa kanyang sarili. Si Digong ang sumira sa kanyang sarili. In-expose nila ang kanilang tunay na pag-uugali at ang kanilang karakter. Tapos isisisi sa ating Pangulo. Diba? Napakasimple lang naman nung issue kay Sara Duterte. Hinahanap yung pera ng bayan. Tinatanong kung saan nilustay yung pera, kung saan ginastos, hindi masagot. Tapos pag natanong, galit. Kaya totoo po yun. Napakahirap pong maging presidente niyan. Kasi po, pag yan ang naging presidente, sus Mariosep, saan kaya tayo pupulutin? Pag tinanong natin yan, Madam, tanong lang po namin, saan niyo po ba ginastos yung 1 billion pesos? Ano sasabihin niyan? She may not like my answer. She may not like my cheche bureche. Di ba? Magkakaganon yan. Tapos sasabihin niya na this is the way na pinopolitika nyo ang budget hearing. Samantala tinatanong lang naman kung saan napunta yung pera, kung saan ginastos, na karapat-dapat lang naman talaga na malaman natin lahat. Diba? Kapag si Sara Duterte naging presidente, bawal tanungin kung saan nilustay ang pera. Kapag si Sara Duterte ang naging presidente, wala na po tayong pakialam kung saan niya lulustayin ang pera ng bayan. Kaya mag-isip-isip po kayo. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo mo, mga chup-chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.